ng Panginoon. Amen ba? God is good. And all the time. Okay, makinig po tayo. Ang mensahe ng Panginoon, pinamagatan natin itong ang talinhaga tungkol sa maghahasi, tungkol ito sa kaharian ng Diyos. Ibinahagi niya ang kwento ng mga hasi at ang apat na uri ng lupa. Nang magtanong ang mga alagad kung bakit gumamit siya ng talinhaga, ipinaliwanag niya ang layunin kung bakit siya gumamit ng talinhaga. Yun ang ibig sabihin ng talinhaga. Mauunawaan nila, pero hindi yun mauunawaan ng iba. Ano ang punto at aral ng Ebanghelyo? Ang sabi sa verse 1 and 9, si Jesus ay nagsalita sa mga tao gamit ang mga talinhaga. Verse 1 hanggang 9. Sa verse 10 hanggang 17, nagtanong ang mga alagad kung bakit po siya nagsasalita gamit ang mga talinhaga. Sinabi ni Jesus sa kanila, ibinigay na maunawaan ng mga lihim ng kaharian ng langit, ngunit sa iba ay sa pamamagitan ng mga talinhaga para hindi ito maunawaan. At sa verse 18 hanggang 23, ipinaliwanag ni Jesus sa mga alagad ang kahulugan ng talinhaga. Ang tungkol po sa buto o binhi ay ang salita ng Diyos at ibang-ibang uri ng lupa. Ito ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng mga tao na tumatanggap ng salita ng Diyos. Ang punto ng Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagsasalita gamit ang mga talinhaga. Kasi, kung ating ilalarawan ng mga panahon na yon, sumusunod ang mga tao sa Kanya. Kahit saan siya pumunta, ang daming sumusunod, parang nangangampanya pag-eleksyon. Diba, kapag lumalakad yung kandidato, ang dami-dami tagasunod. Noong mga panahon na yon, kahit hindi kilala ng Panginoon, ang daming sumusunod at nakikinig. Gayunman, hindi niya pinagbawalan ang mga naroroon, pati yung mga kumukutya, pati yung mga nakikinig, pero naninilip lang ng pagkakamali, yung mga ganon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagsasalita siya gamit ang mga talinhaga. Ginamit niya ang mga talinhaga dahil ito ay madaling maunawaan ng mga tao, lalo na dahil karaniwan sa kanila ay mga magsasaka. Yun. Kaya ginamit ng Panginoon yung tungkol sa pag-aasik kasi karamihan sa mga tao doon ay magsasaka. Kaya hindi mahirap na maintindihan. Magiging pamilyar sa kanila yon sa mga gawain tulad ng pag-aasik. Ang mga talinhaga hindi lamang ang kwento kundi mga paraan, mga kapatid, para iparating ang mga lihim ng kaharian ng langit. Ang buto, salita ng Diyos. Sabihin niyo po, salita ng Diyos. Yung magsasaka dyan, mga kapatid, na naghahasi, ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen po? Yung buto na inihahasik niya ay salita ng Diyos. Hindi nga po lahat ay makakaintindi. Sinabi ni Jesus na ang lihim ng kaharian ng langit ay ibinigay lamang sa mga tao handang tumanggap at umunawa. Kanino daw ibibigay ang lihim ng Diyos? Sa mga taong makakaunawa at tatanggapin siya.